Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. Happy New Year, everyone! Hindi lang natin gusto maging tao dito sa vlog natin. Gusto natin magpakatao. At last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, ginawa or naganap ang Metro Manila Film Festival. Gusto ng mga miyembro ng kulto ng ABS-CBN, si Vice Ganda, ang manalo. Bakit hindi nanalo si Vice? Pero bago yan, itatanong ko muna sa inyo. Saan ba siya na-nominate? Best Actor ba o Best Actress? I will tell you why he didn't win. Kahit hindi ko napapanood ng movie, i-explain ko sa inyo kung bakit. Hindi lumabas yung lalim ng talent niya sa pag-arte. Yung role na breadwinner, ilang beses nyo na napanood yan sa sine at sa TV. Ilang artista na ang gumanap na breadwinner. At alam nyo ano ang benchmark, ang sukatan ng galing sa pagganap sa role ng isang breadwinner. Respetuhin mo man lang ako bilang isang tao. I would like to thank the Academy for this award. Popularity is not quality. I have not seen Green Bone or yung pelikula ni Vice na And the Breadwinner Is. But I will tell you why I would vote for Green Bones over And the Breadwinner Is. Just by reading the title. Tingnan ninyo si Brendan Fraser. Puro action at comedy yung mga pelikula niya. Pero wala siyang awards. Tapos ginawa niya itong The Whale. Panalo. Oscars, Best Actor. Ikaw ba naman ang gumanap ng role ng isang dying 600-pound gay man? At alam niyo kung anong common denominator ng anak with Miss Vilma Santos at itong pelikulang Green Bones? Welcome to our first episode for 2025. Oh, ito ang ating New Year episode. Kahit Pebrero na. Pero ang Chinese New Year, a few days ago pa lang, di ba? Last January 29 was the Lunar New Year, the Year of the Snake. Kaya ganun yung opening natin. I offered a meta chant and lighted incense para sa ating programa, para sa inyong mga taga-subaybay natin. Pumunta ako sa aming templo noong New Year para ipagdasal tayong lahat. Para sa ating mas magandang samahan. So let's do it here as well, just for the New Year, to bring good luck. Let's do a Buddhist meta chant. Kung napansin nyo, medyo cluttered ang ating desk ngayon. I'll explain that in a few minutes. But I have the incense here. Let's do a quick meta chant. Ganito yung ginagawa namin sa Buddhist temple. Let's just light one. Kasi nasa harap natin mismo. Let's light an incense and let's do meta chant for luck. Pampaswerte. Leto tayo. Meron tayong lighter. Okay, ready? May I be free of danger. May I be free from mental suffering. May I be free from physical suffering. May I take care of myself happily. May you be free from danger. May you be free from mental suffering. May you be free from physical suffering. May you take care of yourself happily. Namiss ko itong programa natin. Namiss ko kayo. But life happens.
O kailangan unahin ang pamilya at ang sarili bago ang vlog? Pero huwag kayo magtampo. Hindi ko kayo nakalimutan. Kumpleto tayo. May fortune plan para swertehin tayo ngayong taon. Hindi lang ako, kundi kayong mga nanonood. I am sharing you my merits as a Buddhist. May round pastries tayo. Look. Year of the Snake assortment. Mga bilog. Swerte ang bilog pag New Year. Oh, we have this one. My Buddhist chanting. We just did the metta chant for luck, for good luck. May paputok tayo. Leftover ng anak ko noong last Christmas. Magpaputok tayo to celebrate. Para sabihin nyo naman na nag-celebrate ako ng New Year with you. To ward off evil spirits dito sa aming space at sa inyong space dyan sa bahay. I think atake mo lang to. Happy New Year, everyone! Happy New Year! Nalagyan ba? May mga confetti pa. Of course, the fortune plan. I-keep kaya natin dito yan. Tuwing episode natin, nandyan. Parang Lovingly Yours, Helen. Alala mo yun? Si Helen Bella. Lagi siyang merong roses, white roses. Doon sa kanyang studio. Dear Ate Helen. We had a very meaningful and happy Christmas and New Year as well. So ang wish ko sana ganun din kayo. Nag-celebrate kayo ng masaya. Naging meaningful ang holiday sa inyo. My eldest, sabi ko naman sa inyo, nasa college na siya. She came home and celebrated Christmas and New Year with us. My father also visited from New Jersey kahit over the weekend lang. Babatiin ko siya dahil tuwing may episode na bago, nanonood siya. Hello, tatay. Nasa New Jersey siya. May mga hockey competitions na kailangan namin puntahan during the holidays. One time we had to drive to Amarillo, Texas. 8 hours drive. Alam niyo kung gaano kalayo from Austin to Amarillo, Texas. Yung 8 hours. Mabilis yung biyahe. Manila to Baguio, Manila to Baguio to Manila. Pabalik-balik ng Baguio, Manila. Dire-diretso. 8 oras akong nag-drive. 9 na oras because of winter weather. Umi-snow. Nagda-drive ako. Umi-snow sa Texas. Para lang makapag-compete yung anak ko. Who plays ice hockey. Plus, I got sick twice during the holidays. Yung first during Christmas, tapos pagpasok ng New Year. Mas grabe yung pagpasok ng New Year. Flu-like symptom. I had to take antibiotics. Which explains why I was not able to record any vlogs of late. But life is good. God provides. Remember that. And the stars in the universe, they always align. So the odds will always be in my and your favor. I am sharing that merit sa inyo. That is why we are here again for our first episode for 2025. Ako'y nagpapasalamat sa mga naghahanap ng bagong episode natin tulad ni Serena 3 weeks ago. Nag-comment siya. Subscriber daw siya from November. And she's in New Jersey. Hopefully pag nag-visit kami dyan, makapagkita tayo. Matagal kaming natira dyan. Ang daming taxes. Ang binayad namin dyan. Hopefully wala pa rin tax ang mga damit at libro dyan sa New Jersey. But it is a very nice place. Sa New Jersey, we lived close. Yung bahay na binili namin is close to Branch Brook Park. The cherry blossom capital of New Jersey, if not the USA. Ang ganda niyan. Kapag springtime, very beautiful. Masaya dyan, Serena, at sana masaya ka rin na may bago na tayong episode for this year. Ito ang unang-una natin, opening salvo. So much to discuss, napakaraming ganap, hindi ba?
Hindi naman tayo chismis vlog, so hindi natin kailangan mauna, no, sa balita. At kahit last year na yung mga nangyari, 'di ba? We can still tackle and discuss it here, no? We are after the lessons that we can learn from popular events, di ba? Yung mga nangyari kila Kaluyulo, Maris Racal, those are popular events. Nagva-viral yan. Mga kwentong pinag-aawayan ng mga trolls at haters at mga diehard fans. Tayo, positive tayo. Kinagamit natin ito as an opportunity to examine ourselves, our values, our traditions, ating konsensya, no? Sabi ko nga, always follow what Plato said. Know thyself. Sisip ako ng coffee, ha? O lalayo ako sa microphone. Very powerful ang ating microphone. May nag-complain na naririnig daw niya yung pag-sip ko ng kape. O, na-conscious na ako ngayon. I'll be more careful sa pag-enjoy ng aking cup of coffee. Hindi lang natin gusto maging tao dito sa vlog natin. No? Gusto natin magpakatao. At yan ay mahirap. No? It is a process. It's a lifelong process. Kaya once a week, nagkakaroon tayo ng vlog to examine ourselves, to know ourselves. No? Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Ginawa or naganap ang Metro Manila Film Festival, di ba? Nakailang Tagalog movies kayo noong Christmas with the family. Tradisyon yan sa Philippines, ano? Pag Pasko, nanonood ng sine. I tried it with my kids here. It didn't work. Iba na siguro mga kabataan ngayon. No? They have access to so many forms of entertainment sa phone, eh. No? Ba't pupunta ka pa sa sine? Dami mong kasama. Sa phone na lang, sa TV, sa computer, di ba? Pero going back sa Metro Manila Film Festival, siyempre, nag-away-away na naman yung mga kulto, di ba? Ng ABS-CBN at GMA. At ano ang kanilang pinagtalunan? Yung Best Actor Award. Gusto ng mga miyembro ng kulto ng ABS-CBN, si Vice Ganda ang manalo. Madaming fans, ha? Take note, madaming fans ang ABS-CBN na hindi miyembro ng kulto. Meaning, yung mga fans na ito, yung mga supporter or follower ng ABS-CBN at mga programa nila, mga reasonable, mga nag-iisip, mga logical. So, whenever I say kulto ng ABS-CBN, no, I am referring to this group na die-hard na akala mo mga stockholder ng ABS-CBN. Walang magaling sa kanila kundi yung network at mga artista ng ABS-CBN. Yung kabilang network, wala silang makitang mabuti sa mga ginagawa. No? Kahit na meron silang magagandang, worthy, no? Critically acclaimed projects. Kagaya nung Pulang Araw, World War II. Sisipuli ako. Hindi ko kasi pwedeng alisin yung kape habang nagsasalita ako. And magiging title ng vlog natin, di tara na lang. Wala nang kape. Tara. Now, bakit hindi nanalo si Vice? Pero bago yan, itatanong ko muna sa inyo. Saan ba siya na-nominate? Best Actor ba o Best Actress? Sino tumalo kay Vice? Si Dennis Trillo ba o si Judy Ann Santos? Sa panahon ngayon, di ba? Ang hirap na mag-identify ng sex. Kaya nga sabi ni Trump dito sa US, male and female lang tayo dito. Bangan natin kung ano ang mangyayari sa Amerika. At hindi yan ang issue natin today. Sasabihin ko sa inyo, kahit hindi ko pa pinapanood ang pelikulang And the Breadwinner is ni Vice, I will tell you why he didn't win. No? Kahit hindi ko napapanood ng movie, explain ko sa inyo kung bakit. Ang galing naman ni attorney.
Because it is a very ordinary movie. Makinig sa explanation. Vice Maganda's acting prowess was not challenged by the project, di ba? Hindi lumabas yung lalim ng talent niya sa pag-arte. Yung role na breadwinner, ilang beses nyo na napanood yan sa sine at sa TV, sa pelikulang Pilipino, no? Ilang artista na ang gumanap na breadwinner. Di ba? Common theme yan sa pelikula at telenovela. Mapananay na nag-abroad, mapatatay na nasa Saudi, mapaanak na naging nurse sa Amerika. At alam nyo ano ang benchmark, ang sukatan ng galing sa pagganap sa role ng isang breadwinner? Sa pelikula man o sa telenovela, sino ang sukatan? Si Vilma Santos sa pelikulang Anak. No? Pati yung mga palamunin niya na asawa at anak doon sa movie. Very stellar yung performance, di ba? Si Claudine Barreto played the role of the anak. Si Joel Torre yung asawa. Ano yung mga linyahan ni Vilma Santos dyan? Sana, tuwing umiinom ka ng alak, habang hinihit mo ang sigarilyo mo, at habang nilulustay mo ang perang pinapadala ko, sana maisip mo rin kung ilang pagkain ang tiniis kong hindi kainin para lang makapagpadala ko ng malaking pera rito. Sana, habang nakahiga ka dyan sa kutsyon mo, natutulog, maisip mo rin kung ilang taon akong natulog mag-isa habang nangungulila ako sa yakap ng mga mahal ko. Sana, maisip mo kahit kaunti kung gaano kasakit sa akin ang mag-alaga ng mga batang hindi ko kaano-ano, samantalang kayong mga anak ko, hindi ko man lang maalagaan. Alam mo ba kung gaano kasakit yun sa isang ina? Alam mo bang gaano kasakit yun? Kung hindi mo ako kayang ituring bilang isang ina, respetuhin mo man lang ako bilang isang tao. I would like to thank the Academy for this award. If you are vying for an acting award, the product, the movie, the totality of it must be very good, if not unique. Movie making is both art and entertainment. No? Just because we are entertained, it does not mean it is artistic. Diba? To get an award. The Kardashians. Oh. Misis ko, lagi akong tinatama, Kardashians. Hindi, Kardashians, Filipino. I never abandoned my Filipino accent kahit ilang dekada na kami sa US. The Kardashians. So many people are entertained by them. Million yung followers nila sa social media. They are pretty, they are rich, they are famous. But they are not doing anything artistic or special to warrant an acting award. Hindi mananalo ng Oscars yan kahit kailan. O ng Emmys. Popularity is not quality. Si Robin Padilla, last senatorial election, may have won the most votes, di ba? For senator. No, binoto nyo. Lahat kayo, bumoto dyan. But he is not and will never be the best senator. Di ba? Popular siya. Pero yung quality niya as a senator, questionable. I have not seen Green Bones or yung pelikula ni Vice na And the Breadwinner Is. But I will tell you why I would vote for Green Bones over And the Breadwinner Is. Just by reading the title. Alam ko na agad kwento nung And the Breadwinner Is breadwinner siya. Ang kwento niya, iikot sa lahat ng drama na nakadikit sa pamilya na may isang breadwinner na naaabuso. Yung mga nakapanood na, tama ako o mali?
tungkol dito sa breadwinner. I had to research anong ibig sabihin ng green bones. At ngayon ko lang nalaman, kapag namatay ang tao at cremate, no? Kapag may kulay na green na buto daw, proof ito na mabuti kang tao. May natutunan agad ako. Ngayon ko lang nalaman yan. Sabi ko sa inyo, yung movie na Anak, starring Miss Vilma Santos, ang benchmark pagdating sa aktingan ng hirap na hirap ng breadwinner na pamilya, ng pamilya. Di ba? Di ba? Ang ganda ng mga linya nila doon at eksena doon, no? Sa kanila, between her and yung anak niya, si Claudine Barreto. Napalabas yung galing ni Miss Vilma Santos. Napakita niya yung lalim ng kanyang pag-arte dahil doon sa materyales na binigay sa kanya. At alam niyo kung anong common denominator ng Anak with Miss Vilma Santos at itong pelikulang Green Bones? Yung sumulat ng screenplay, pareho. Si Mr. Ricky Lee. National artist na siya, di ba? Living legend. No, ang galing niya. Sumulat, ang galing niyan gumawa ng pelikula. I know magaling magpatawa si Vice. I know mabait siyang tao. I know madaming nagmamahal sa kanya. Very entertaining siya. But he needs to play a challenging role if he wants to win an acting award. No? Tom Cruise is very entertaining. Lagi kong pinapanood pag may pelikula yan eh. Pero hindi ba siya nananalo ng Oscars? Correct me if I'm wrong ha. For Best Actor, parang wala akong maalala na nanalo. Na-nominate siya but hindi pa siya nananalo ng Best Actor. Talo pa siya ng mga mas mabababa sa kanya na artista. Eh kasi pa Top Gun lang siya, di ba? Di ba? Pa-Mission Impossible lang siya, di ba? Tingnan ninyo si Brendan Fraser. Puro action at comedy yung mga pelikula niya noon. Very entertaining. The Mummy Returns, Bedazzled, di ba? Pero wala siyang awards. Tapos ginawa niya itong The Whale. Panalo. Oscars, Best Actor. Di ba? Ikaw ba naman ang gumanap ng role ng isang dying 600-pound gay man, no? Trying to reconnect with his estranged daughter for a last shot at redemption. Lalabas yung galing mo sa pag-arte. Ang coverage nung pelikula, ilang araw na lang, mamamatay na siya. May taning na yung buhay niya. Ayaw niya magpa-hospital. So, doon nakafocus. Yung ilang araw na natitira sa kanya bago siya mamatay. Sobrang bigat niya, 600 pounds. Depende sa ginagawa mo eh. Kung magkaka-award ka eh, o hindi eh, di ba? Alam ba, math exhibition contest. Kahit gaano kagaling sa math, kung ang pyesa na binigay sa iyo ng coach mo, addition, no? Pakita mo, 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. Pakita mo sa judge, 4 plus 4 equals 8. Tapos yung kalaban mo, nag-solve ng very difficult and complex algebraic problem. Algebra. Panalo yung kalaban mo. Diba? Napalabas yung galing niya sa pyesa na ginamit niya. Iinom uli ako. Kapag ganyan ang role, yung kagaya ng sa The Whale, dalawa lang resulta niya. Either you do it so badly, no? You could not do justice to the character you are portraying. At yung mga manonood, they'll mock you. Ang pangit ng pag-arte mo, ang pangit ng pelikula mo. You weren't able to do justice doon sa role, sayang. No? Either that, or you do it so convincingly. Award-giving bodies do not have a choice
but to give you the award. Or at the minimum, nominate you for the award. Walang middle ground sa challenging roles. Either you do it perfectly or you do it so bad. Sabihin niyo, huli ka, attorney! Abay, bakit? Bakit ako nahuli? Sabi nyo, yung title ng The Breadwinner Is, I give away agad kung ano yung kwento ng pelikula ni Vice Ganda. Very predictable siya. Kaya hindi nanalo na Best Actor. Kasi alam nyo na agad daw sa title. Sabi mo, attorney. Bakit Puyang the Whale? Super giveaway naman na sinlaki kasi siya ng balyena. Kaya The Whale yung title. Pero bakit nanalo pa rin si Brendan Fraser as Best Actor? Best Actor. Best Actor. Excuse me. That is the beauty of this movie. The title had nothing to do about the size of the main character. Wala. Kaya nga kapag pinanood mo, magugulat ka. May twist pala. Ay, hindi pala the whale kasi mukha siyang balyena. Iba pala ang tinutumbok noong the whale na title. I don't want to give you spoilers. Baka balak nyo panoorin yung movie. Pero the title has something to do with the essay. Very short essay written by, parang book report by his estranged daughter in school when she was still a kid. Na iniwan niya ito Iniwan niya yung nanay tsaka yung bata nung maliit pa lang siya. Pinagpalit niya sa lalaki. Bakit napaka-importante sa bida kay Brendan Fraser yung very short essay na sinulat ng anak niya? Kailangan nyo panoorin. Ako, hindi ko na kailangan panoorin yung The Breadwinner Is. Alam kong breadwinner siya at alam kong may mga pabigat dyan. At alam kong may mga kaibigan na sumusuporta sa kanya. At alam kong hirap na siya. Kung mapapansin nyo rin, dito sa US, madaming nananalo ng Best Actor Award sa Oscars, yung pagportray ng totoong tao, Pag based on a true story or inspired by a real person, maganda yung chance mo maka-Best Actor. Ayaw nyo maniwala? Robert De Niro, Raging Bull. Ben Kingsley, Gandhi. Narinig niyo si Roberto, kung sino si Roberto Benigni, di ba? Nakilala lang natin siya noong nanalo siyang Best Actor. And after winning the Best Actor, nakalimutan na natin siya. Hindi natin siya kilala until he won Best Actor for the movie Life is Beautiful. Inspired by a real person named Rubino Romeo Salmonis. Survivor ng concentration camp noong World War II. Adrian Brody, the pianist. Sino yung pinortray niya? Polish-Jewish pianist. Mahirap basahin yung pangalan. Pero sa Pilipino, Ladislao Spillman. Who survived the Nazi occupation of Poland. Sino pa? Sino pa ang nag-portray ng totoong tao? Jamie Foxx as Ray Charles sa pelikulang Ray. Diba? Philip Seymour Hoffman as Capote. These are lesser actors kay Tom Cruise. Or even Charlie Sheen. Diba? Pero, nananalo. Nasa materyales as Truman Capote. Diba? Si Philip Seymour Hoffman. Sean Penn as Harvey Milk. Colin Firth in The King's Speech. Ito, magaling talaga. Kahit anong materyales. Daniel Day-Lewis. Nanalo ng Best Actor as Abraham Lincoln. Eddie Redmayne. Sino si Eddie Redmayne? Best Actor winner in The Theory of Everything. He played the role of Stephen Hawking. Gary Oldman as Winston Churchill in The Darkest Hour. Ito pa. Tanong ko sa inyo, do you think Rami Malek is an excellent actor? Tingin mo ba napakagaling niya actor?
No? Because personally, I think he is a good actor but not really up there yet. Wala pa siya doon sa level nila Robert De Niro, Ben Kingsley, Tom Hanks. But he won an Oscar for Bohemian Rhapsody, playing the role of Freddie Mercury. At alam nyo bakit madaming nananalo na actors kapag true story yung pelikula? Challenging eh. Challenging ang magpanggap na ibang tao ka, na magaya mo ng kamukhang-kamukha mo. People know Freddie Mercury, diba? Hindi mo basta-basta makukumbinsi yung mga tao. Kung ang pag-arte mo, no, parang si Michael Jackson instead na si Freddie Mercury. Hindi ba? I am Freddie Mercury. And I am Queen. Actors portraying real people are challenged to be as convincing as possible. Kailangan mapaniwala nila yung mga taong nanonood na si Freddie Mercury nga yung pinapanood nila sa screen. No? Ang mga trabaho niyan, they lose weight, they gain weight para maging kamukha nila, di ba? They study the mannerisms, no? How they talk, etc. Yung mga real events sa buhay ng tao na yon, kailangan gayang-gaya nila. Kaya nananalo ng awards. Acting awards. Kasi kung role mo, breadwinner, tapos bahala ka na magdrama dyan, magpatawa dyan, mag-emote ka dyan sa screen, di ba? Paiyakin mo yung mga tao, bahala ka na makipagsagutan sa pabigat mong kamag-anak. Magalit sa nanay mong kinakampihan pa, yung mga tambay mong mga kapatid. O, ganyan yung mga kwentuhan dyan, di ba? Maglabas ka ng hinanakit, nahirap ka na. Binigay mo na lahat, ang dami mong sinacrifice. Na magreklamo, nasaan napunta yung mga ipon mo. Pag ganyan yung piyesa mo, you'll entertain a lot of people. Kasi relate sila sa family drama eh. But you ain't winning a Best Actor award. Kaya nga na-recognize si Miss Dolly De Leon, di ba? Ng mga kritiko. Title pa lang eh, Triangle of Sadness. Bakit ganun yung title? Anong ibig sabihin nun? Kung ang role niya, no, katulong ni Tom Cruise sa isang pelikula, kunyari mayaman si Tom Cruise. I don't think critics would notice Miss Dolly De Leon, yung acting niya. Hindi lalabas yung galing niya. Pero ito, di ba? She was at the bottom of the food chain doon sa luxury ship. No, puro mga bilyonaryo yung kasama nila. Then all of a sudden, no, may reversal of fortune. She was now on top of the food chain. How do you play that role? How do you become effective? No? How would you act kung ganyan na-receive mo? No? Such reversal of fortune. Nabigyan niya ng hostisya yung role. Effective yung acting niya. Panalo ang Dolly De Leon. Panalo ang mga Filipino. 30 minutes na! Next episode, ang huling paalam ni Gary Valenciano. Sasagutin natin ang tanong, kailan ba talaga ang last concert ni Gary V? Kailan siya magre-retire? No? Kahit hindi ko tanungin si Gary Valenciano, alam ko ang sagot. Kasi di ba sabi niya early last year, may nag-concert siya. Sabi niya last concert na niya. Nanood yung mga tao. Tapos later last year, di ba? Nag-concert pa siya uli. Ayun nga, nagkasakit siya. Nagreklamo yung mga tao ng hingi ng refund, di ba? Sasagutin ko sa inyo para alam nyo na. Para pag may concert, sabihin nyo, last concert na ba ito, attorney? I'll tell you. Next episode. Plus, since music naman yung dinidiscuss natin, dapat ba mahal ang tickets ng Bini concert? Pantropiko. Dapat ba mas mahal pa sa ticket ng isang Olivia Rodrigo? Next week. Kung may natutunan, kung napagana natin ang inyong isipan ngayong 2025, kung nakapagnilay-nilay kayo, abay, oo nga, no? Pwedeng entertaining pero walang value. Iba nga ang popularity sa quality. It doesn't follow na pag popular, kalidad mataas or high quality.
Halimbawa, chismis sa mga artista. Diba? Tuwang-tuwa tayo pag nanonood tayo ng chismis. Pero, walang naidadagdag sa pagkatao natin. Garbage in, garbage out. Make it your New Year's resolution, to improve your quality of life. Watch substantial and meaningful programs and vlogs. Tulad ng like, subscribe, share, para dumami ang mga taong nag-iisip at umayos-ayos naman ang ating bayan. At para sa susunod na pagtawag ko, kayo ang unang makakarinig ng Tara Kape. May snake siya. Kita nyo ba? May ahas. Anong hobby ninyo? Baka naririnig nyo, ngumunguya ako. Importante yung hobby, Dapat may hobby kayo. Start something. Ngayong 2025, it can be a form of meditation. Meditative ang magkaroon ng hobby. Kasi na-focus kayo sa present no? Tinitingnan nyo, ina-appreciate nyo kung ano man yung hobby nyo. Nagiging present kayo. No? At isa sa aking hobby, isi-share ko sa inyo, I collect stamps. Medyo mahal din ang mga stamps, kaya pinipili ko lang yung binibili ko. Isa ito sa very cultivating collection ko na I will share to you. Yung Chinese New Year stamps. It is a series of zodiac animals the post office releases every year. No? I started collecting, yung pinakauna sa series nila was in 2020. COVID yun. Year of the Rat na stamp. No? My eldest brother, naaalala ko with that stamp kasi Year of the Rat siya. Kaya matapang yung kuya ko Daga. Attorney, hindi naman matapang ang mga daga. Well, definitely mas matapang sa atin yan. Kasi ikaw, kapag nakakita ka ng daga, tumatalong ka agad sa sofa, hindi ba? Sa silya. Sumisigaw ka agad. Mas matapang sa yung daga. It was followed by Ox, released in 2021. Yung nanay ko, she was a workhorse noong nabubuhay pa. Yan ang zodiac animal ng aking nanay. Then, of course, the tiger. Tapos, noong 2023, they released the Year of the Rabbit. Tuwing January, nire-release nila. Pag New Year, Chinese New Year. So, Year of the Rabbit, special yan. Very special for me. Kasi yan yung sign ng aking ama at ng aking bunso. And then, last year, Year of the Dragon. And now, I just received yung new stamp ko in this series. Year of the Snake. Buksan natin, Unboxing. Kagaya ng mga ibang vlogger, diba? Unboxing. So, may cardboard pa. Whew. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang-anim na stamp in the collection. So, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 more to go. Nakakolekta na ako ng 6 from Year of the Ox, from Year of the Rat hanggang Year of the Snake. Itong kabilang side naman, from Year of the Horse up to the Year of the... Wala ako makita. Nahihirap ang isa lang. Year of the Boar. No, Year of the Pig. Now, itong collection na ito, ng mga zodiac signs, zodiac animals, it helps me to be mindful.
to be present. Kasi it tells me where I am. I am 6 years away from the time I started collecting this series. In 2020 ko sinimulan. And I am 6 years away as well from completing it. 6 na taon pa ang aking bubunuin bago ko makumpleto yung koleksyon na yan. At bago ko makumpleto ito, there will be milestones. Gagraduate na, God willing, gagraduate yung anak ko sa kolehiyo. Gagraduate yung bunso ko sa high school at malamang nasa college na. It reminds me of my mortality. With this hobby. Kala mo stamp collecting lang, it's not. So, ganyan lang kasimple ang Buddhist. That's why I chose it. I chose Buddhism as my philosophy in life. Kasi you just have to be mindful. Andali, di ba? Just be present always. Be mindful where you are in time and in space. And stay there. And enjoy. Like ito. Hopya. Enjoy. 我的接驳车只有到4点，如果你没有搭上4点的接驳车的话，你就要走过去。